Brothers and sisters, the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ. Praise to you, Lord Christ. Please be seated. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. A blessed morning at panalangin ng kaayusan, panalangin ng pagpapala, kalakasan, at panalangin ng buhay. Naway ang buhay natin ay malusog. Okay? Naway araw-araw ay pinapalakas tayo ng ating Panginoon. So sa ating gospel, mga kapatid, pag-usapan natin itong observation ng mga Pariseo, lalong-lalo na kay Kristo at yung mga apostol. Una, alam natin na sa kautusan, yung mga makasalanan ay kasuklam-suklam sa Diyos. That is Old Testament. Na huwag niyong tingnan, lapitan, huwag kayo makisalamuha dyan. So that is Old Testament na ang kautusan ay talagang ganun, napakatindi, napakahigpit. At yun din ang ipinapamuhay ng mga Pariseo. Sa napansin nila, sa pagdating ni Kristo, may kaunting pagbabago sa kaugalian ng pananampalataya. Medyo nagbago yung ideolohiya ng pananampalataya at pamumuhay. Kung sa Old Testament, mali ay mali, masama ay masama, then sabi, layuan ninyo sila. Sa pagdating ni Kristo, nakisalo. Mga tax collectors. At isa pa dito, kung titingnan natin, ang sagot ni Jesus sa Matthew 9:12, sabi niya, hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. At sabi niya, unawain ninyo ang kahulugan nito. Tama naman, kasi sabi nga ni Pablo, nung dumating ang kautusan, maraming kautusan, nagkasala ang tao. Diba? Nung walang kautusan daw, walang nilabag ang tao. Pero nung nag-impose ang Diyos ng mga batas, polisiya, kautusan, so yun, maraming nagkasala at marami ding napaparusahan. So sa pagdating ni Kristo, sabi niya, habag ang nais ko, hindi handog. Kasi sa Old Testament kasi, para patawarin ka, maghandog ka, ito ang gagawin mo. Ang pagdating ni Kristo ay forgiveness na. Wala ka nang dapat gawin. Lumapit ka lang sa akin, makinig ka. Kaya nung dumating si Kristo kay Matthew, isang tax collector, at sabi ni Jesus, follow me. Yun. Sumunod naman si Matthew. So ganun lang, wala na yung naghahandog ka pa para karapat dapat kang sumunod sa Diyos. Sumunod ka lang, okay na yun. Ganun katindi si Kristo. Medyo maluwag. Okay? Kasi sabi niya, habag ang nais ko hindi handog sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga matuwid. Yan ang pinaka-priority ni Kristo. Na tipunin, tatawarin ang mga nagkasala sa kautusan at sumunod sa Kanya. Now, pangalawang observation ng mga Pariseo, kahit yung mga apostol ni Juan, kasi may mga grupo din si Juan sa panahon ni Kristo. Ang katanungan nila ay tungkol sa pag-aayuno. Dahil ang mga Pariseo, si Juan at alagad ni Juan ay regular. Regular ha? Regular na nag-aayuno. Basahin niyo po ang Luke 6:33-39. Napansin nila na si Jesus at mga alagad ni Juan ay alagad ni Jesus ay hindi pa nag-aayuno. Nasa kasalan pa, nag-party-party pa. Patuloy ang kainan at pag-iinom nila. Ang sagot ni Kristo dito sa Matthew 9:15, dapat bang malungkot ang mga panauhin sa kasalan habang kasama pa nila ang lalaking ikinasal? Ang ibig sabihin dito, bakit ba kailangan yung maging malungkot? Kasama nyo na ang Diyos. Si Jesus kasi yung bridegroom, di ba? Ang tao dapat magalak. Di ba? Sabi ni Kristo, hanggat kasama pa ninyo ako, matutuwa kayo. Kasi pwede ko pang yan, ayusin. So, habang kasama pa nila ang lalaki kinasal. Kapag wala na ito, ang sabi ni Kristo, saka pa lamang sila mag-aayuno. Ang ibig sabihin, na kapag matapos na yung mission ni Kristo, mag-regular na kayong mag-ayuno, habang kasama pa si Jesus ng mga apostol, pinaka-priority mo na ni Kristo yung maintindihan ng tao
ang pinaka-purpose ni Jesus. Okay, kung dati ay fix yung pag-aayuno ng mga Hudyo, sa pananaw ni Jesus, pagkatapos na ng iyong gawain, maganda din naman yan. Ay sa nag-worship ka, marami kang mga iniisip, ay nagmamadali ka. Di ba? Sino yung nagsisimba pag linggo, nagmamadali? Ang tagal naman ni Father mag-sermon. Ang tagal naman ng misa. So useless yung pagsamba na ginagawa mo. Dapat kung nagsamba ka, free ka na lahat. Wala ka nang iniisip sa bahay, sa problema. Kaya kung may problema ka, ayusin mo yan. Para kung ikaw ay magsamba sa Diyos, balayang pagsamba, magandang pagsasamba. So siguro yun ang nakita ni Kristo na, oo nga, regular nga kayong nag-aayuno. Hindi naman sinasapuso yung regular na pag-aayuno. Kaysa kung matapos ng lahat ng mga alalahanin, problema, pinagdaanan, hindi nag-aayuno ka, yun ay napakagandang pag-aayuno. Kumbaga tagos mula dito hanggang langit yung ginagawa mo. Kaysa yung ginagawa mo pakitang tao lang. Yun, hindi siya kaaya-aya sa harap ng Diyos. So yun ang kaunting pagkakaiba. Kaya maganda yung obserbasyon, mga kapatid. At ito pang pahayag ni Jesus, talagang kukontra kayo dito na minsan may mga panibagong pamantayan na ang Diyos. Basahin niyo po ang Hebrew 8:13. Okay? Si Jesus kasi ay panibagong tipan, okay? Panibagong kasunduan. Hebrew 8:13, nang sabihin ng Diyos ang tungkol sa panibagong tipan, yung pag-aalay ni Kristo ay panibagong tipan yan, ang pagliligtas. Nung sabihin ng Diyos ang tungkol sa bagong tipan, pinawalang bisa na niya ang una. Ano ba yung una? Mga kautusan eh. Diba? Sa Old Testament, mula kay Abraham, Isaac at Jacob, nangako ang Diyos kapag susundin nila ito. So, puro kautusan yan. At anuman ang nawalan ng bisa at naluluma ay malapit nang mawala. Yan. Diba sabi ni Kristo, darating ang panahon na alisin ko itong mga kautusan na yan. At kung si Pablo ang pag-usapan ninyo, ang sabi niya, kung kautusan talaga ang batayan ni Jesus, di ba? Kasi aalisin na pananampalataya na. Pagdating ni Kristo, pananampalataya ang kanyang mungkahi ng sinumang kumikilala. Imagine, nakakita, kumikilala, sumasampalataya sa kanya, ay bigyan niya ng buhay na walang hanggan. So, hindi na nag-required kung masama ka, hindi ka pwede. Hindi. Kahit si Matthew, makasalanan, ginawang apostol, di ba? Isa yan sa mga halimbawa na pinapakita ni Kristo na kahit sino pwedeng makarating doon sa buhay na walang hanggan. Hanggat tumanggap siya, naniniwala siya kay Kristo, mapabilang talaga siya sa kaharian ng Diyos. So yan ang pinakamagandang observation. Hindi na paghahandog, kasi dati paghahandog para maligtas ka, pag-aayuno, regular na pag-aayuno para maligtas ka. Ang mahalaga kay Kristo, habag pagpapatawad at pagsisisi. Ayan, kapag nagawa ng tao yan, maliligtas siya, magkaroon siya ng buhay na walang hanggan. So hindi ibig sabihin na sinabi kong wag na kayong magsimba regular. ang nakita, ang obserbasyon lang kasi ni Kristo, ang dapat kung nagsisimba tayo, lumapit sa Diyos, wala na yung alalahanin pa. Hindi nagmamadali, ano pa yung ginagawa natin. Yung iba nga, isang araw. Talagang isang araw ang para sa Diyos. That is biblical. So, kung tayo'y lumapit, magsamba sa Diyos, talagang ilaan mo yan ng tudo-tudo sa Diyos. Hindi yung nagmamadali dahil may pupuntahan pa. Okay? Sa Matthew 9:16, ano sa palagay nyo? Aalisin na ba ang mga kautusan at ang ibalik kaya nga ang isa sa mga kung bakit hindi tinanggap si Jesus ng mga Pariseo at yung mga Saduseo at Eskreba, dahil hindi nasunod, sabi nila, hindi mo sinusunod ang mga minanang turo ng ating mga ninuno. So yun ang mga term ng mga Pariseo. Kasi kahit yung paghugas ng kamay, hindi sinunod ni Kristo. Yung pag-aayuno, marami pang mga, kasi hindi naman applicable eh. Yun naman ang magandang nakita natin kay Kristo. Na dapat yung ginagawa natin ay applicable sa tao, sa Diyos. Gaya ng araw ng pamamahinga,
Kasi yung kapag araw ng pamamahinga, hindi ka pwedeng kumain. Paano kung gutom ka na talaga? Paano yung mga may diabetes ngayon? Pag hindi kumakain, ay di mamamatay. So, dapat kung gusto mong mamahinga, huwag kumain, dapat kaya ng iyong katawan. So, parang ganun ba? For example, may nasagasaan dyan, kasi bawal magbuhat, bawal gumalaw. Kung araw ng pamamahinga, may nasagasaan dyan, di mo ba tulungan dahil araw ng pamamahinga? So, ang sabi ni Kristo dito, may mas mahalaga pa sa kautusan na ito. At yun ang buhay. So, ibig sabihin, mahalaga sa Diyos ang kapakanan ng tao, yung buhay, kaysa kautusan. Ewan ko kung maintindihan yung gustong iparating ni Kristo. Ang ibig sabihin niya, na pwede naman. Hindi naman tinanggal ni Kristo pwede. Hindi gaya ng pag-aayuno. Sabi ng mga alagad niyon, Panginoon, kami regular kaming nag-aayuno. Pero yung kayo at yung mga apostol ninyo, kumakain pa, nagiinuman pa. Ang sabi ni Kristo, pagkatapos ng kasalan, kasi andun sila sa kasalan mahirap ba yun? Nakakaintindi naman ang Diyos, di ba? Kung meron tayong kinakaharap na issue, pangyayari, yun, pagkatapos na yun, doon tayo mag-aayuno. Okay? Isa pa sa sinabi ni Kristo sa Matthew 9:16, walang nagtatagpi ng bagong tela sa isang lumang kasuotan. Meron, yung mga mahihirap, yung ginagawa, di ba? Hindi naman, kasi ang pinakaano natin, kung bakit pinagtatagpiin yun, dahil pwede pang gamitin. Pero ang sabi ni Kristo, walang nagtatagpi ng bagong tela sa isang lumang kasuotan, sapagkat anong mangyari? Kapag umurong ang bagong tela, mababatak nito ang tinagpian. So, lalong lalaki ang punit. Ano bang ibig sabihin yan? Talaga, kung itagpi mo man yan, talaga hindi pa rin maganda. Bukod sa luma yung kalahati, bago yung kalahati, hindi pa rin maganda. 17, sabi niya, wala rin nagsasali ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Kapag ganun ang ginagawa, puputok ang balat at matatapon ang alak at mawawasak ang sisidlan. Isinasalin ang bagong alak sa bagong sisidlang balat upang tatagal. Nang ibig sabihin, siguro ito na yung pinaka-point ni Kristo, na dumating na ang panibagong tipan, so mawalan, hindi pa naman tatanggalin, mawalan ng bisa. Darating ang panahon na mawalan niya ng bisa, aalisin. Hindi na siya ang pinaka-standard o patayan ng pagliligtas. Kasi sa Old Testament, maghandog ka para patawarin ka, para maligtas ka. Mag-aayuno ka, sundin ang kautusan, mamuhay sa kautusan. So yun ang patayan ng pagliligtas. Sa New Testament, nung nangako na ang Diyos, di ba, kakalimutan na niya Imagine, kakalimutan ko na ang inyong kasamaan. Patatawarin ko ang inyong mga kasalanan. So ito na yung bago, na habag ang nais ni Kristo, pagpapatawad at pagsisisi. Hindi na yung paghahandog. That is Old Testament. So, ayun na, darating ang panahon na alisin yan. Sa panahon natin, hindi pa. Pero sabi niya, kung maging ganap na ang panahon, mawawalan yun ng bisa. Siguro yun na yung sa time ng paghuhukom. Kasi yung pagbabalik ni Kristo ay paghuhukom na yun. At ang titingnan ng Diyos, kung ikaw ba ay kumikilala sa Kanya, sumasampalataya, yan, isa na yan. Naniniwala ka ba sa Kanya? So may binanggit si Pablo, medyo may malalim din na pangangaral si Pablo tungkol sa kautusan at pananampalataya. Sabi niya, makamtan ang pangako ng Diyos hindi dahil sa kautusan, kundi dahil sa pananampalataya. Ano bang ibig sabihin dito? Romans 4:14-15, kung ang pangako ay ipagkakaloob lamang sa mga sumusunod sa kautusan. Sino ba yun? Yung mga Hudyo lang. Kasi nangako ang Diyos sa mga Hudyo din. So walang saysay ang pananampalataya ng tao at walang kabuluhan ang pangako ng Diyos. Kasi pagdating ni Kristo, nangako ang Diyos, di ba? Mapalad yung mga hintil. Dahil yung para sa mga Hudyo ay napunta sa mga hintil. Ang mga Hudyo hindi kumikilala kay Kristo, pero mga hintil yumakap, nakikinig, sumasampalataya. Kaya dito, ang tiningnan ni Pablo ay pananampalataya. Kahit hindi ka kabilang sa mga pinangakuan ng Diyos, pero sumampalataya kay Kristo, ay talagang makaka-avail ka sa
buhay na walang hanggan o kaharian. Ang kautusan ay nagdadala ng puot ng Diyos sa mga lumalabag. Yan. Kasi kapag lumabag ka sa kautusan, nagagalit ang Diyos yan. Kasi batas yun that is Old Testament. Ngunit kung walang kautusan, wala ring paglabag. Ayun ang kanyang observation. Kaya sabi ni Pablo, sa pananampalataya nababatay ang pangako upang ito'y maibigay bilang walang bayad na kaloob para sa lahat ng mga anak ni Abraham. Ang pinagmulan kasi natin ay Abraham mula kay Noah, kay Abraham, Isaac, Jacob. So yun ang pinaka-ninuno natin. So talagang lahat naman tayo nanggaling doon. O wala namang ibang lahi. Yun ang pinagmulan natin So sa Galatia 2:16, gayon may alam namin ang tao'y pinapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesus Kristo. Yan. Yun na kasi yung batayan sa New Testament, hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. So malinaw po yan Alam namin na ang tao'y pinapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesus Kristo at hindi sa pamamagitan ng pagsunod ng kautusan. So panibagong na yan, pamantayan, paano iligtas ng Diyos ang tao. So, mapapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Yun ang pinaka-new batayan, bagong batayan ni Kristo. At hindi sa pamamagitan ng kautusan, sapagkat walang taong pinapawalang sala sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Tama naman, paniniwala. Kasi kung naniniwala talaga ang tao, kahit ang tao kung mahal ng tao ang Diyos, masusunod pa rin niya yung kautusan. Siyempre, kapag naniniwala ka sa Diyos, maintindihan mo yung kalooban ng Diyos. Nasunod mo pa rin yun. Pero yun nga, hindi baga ang pagtingin kasi ng Diyos, okay, maliligtas, maganda na nasunod niyo yung kautusan. Napakadakila yan para sa Diyos. Pero hindi naman ibig sabihin yung mga hindi nakasunod ay wala na silang pag-asa. Meron pa rin kung sila'y naniniwala. Maganda kung ikaw ay nakasunod sa kautusan at sumasampalataya. Good points yan. Hindi pa naman inalis ang term dito sa Hebrew 8:13, malapit nang mawala. Kaya andyan pa rin, may bisa pa rin yung kautusan sa panahon natin ngayon. Pero yun lang ang sabi ni Pablo, ang tinitingnan ngayon ni Kristo ay pananampalataya sa Kanya, pananalig. Kaya mapapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo at hindi sa pamamagitan ng kautusan. Okay. Sa Galatia 5:4-5, kayo'y nagsisikap na maging matuwid sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan, inihiwalay ninyo ang iyong sarili kay Kristo. So, kasi ganun ang obserbasyon Ang Old Testament kasi, para bagang, sige, sumunod ka sa kautusan, ligtas ka na kahit hindi ka gumawa ng mabuti. Parang ganun yung interpretasyon nila kapag nasunod mo yan, para bagang sarili mo lang ang inaayos mo. Kay Kristo kasi, kapwa di ba? Ang batayan ni Kristo, makikita ang tunay na mananampalataya kung kaya niyang mahalin ang kapwa. Yun ang pinakabatayan ni Kristo. Kasi hindi ka tunay na mananampalataya kung kautusan lang ang pinaka-foundation mo. Tingnan mo ang mga Pariseo, wala silang pakialam sa mga hintil. Di ba napakatindi yung batayan nila? Huwag kang makipag-usap sa kanila, mga makasalanan yan. Walang pananampalataya. Tingnan mo sila. Imagine ang pagtingin ng mga Hudyo sa mga hintil ay second class. Dog. Tuta. Yun yung ang term sa kanila Parang ang pangit pakinggan kahit yung babae ay lumapit kay Kristo na Panginoon, yung kanyang anak daw ay malapit nang mamatay. And then alam niyo ba ang sagot ni Kristo na hindi pwedeng ihagis sa mga tuta ang pagkain ng mga anak ng Diyos. Di ba? Napakapangit pakinggan. Pero nung nakita ni Jesus yung paliwanag yung babae, nung narinig niya, oo nga, tuta man kami pero kumakain kami ng mga mumu na nahulog sa lamesa. Ibig sabihin, may pananampalataya pa rin sila. Kahit sila yung mga hindi kagaya ng mga Hudyo na may regular na pag-ayuno, pagsamba, sila wala. Pero sabi ng babae, naniniwala pa rin kami na may Diyos.
naniniwala kami sa Diyos. So, dahil doon, ay binigyan ni Kristo, pinagaling ni Jesus. So, yun yun. Ang tao talaga, ang Diyos naman, nakakaintindi ang Diyos hindi sa ginagawa, kundi sa nilalaman ng kanyang puso. Kaya kung kautusan lang ang nasunod ng tao, gaya ng Old Testament, kulang sila sa pakikipagkapwa, kasi ang mahalaga kay Kristo yung kapakanan ng kapwa. Kaya pananampalataya ang pinaka-foundation niya. Kaya hindi kautusan dahil maraming lumabag, maraming nagkasala, maraming parusahan. Para kay Kristo, ang sabi niya, habag, pagpapatawad at pagsisisi. So yun ang pinaka-importante kay Kristo. So, sabi ni Pablo, kayo'y nagsisikap na maging matuwid sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan, hinihiwalay ninyo ang inyong sarili kay Kristo. At napalayo kayo sa kagandahang loob ng Diyos. Kami ay umaasa na maging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. Yan. Maging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kapangyarihan ng Espiritu Santo. So kung nasunod natin yan, mga kapatid, andun na yung pagmamahal natin sa isa't isa. Okay? Kasi noon hindi mo ma-express yung pagmamahal sa Diyos kung kautusan lang . Kasi sarili lang inaayos mo, ayusin mo sarili mo, maliligtas ka. Ganun lang. Pero nung dumating yung pananampalataya, dapat yung pagsunod mo sa kautusan, maipakita mo yan sa kapwa. Kaya nga, ang ganda nung dumating yung pananampalataya. Meron siyang implication sa tao. Kung naniniwala ka sa Diyos, yan, mahalin mo ang kapwa mo. Kung naniniwala ka sa Diyos, yan, yung tulungan mo ang pangailangan ng kapwa mo. So, gano'n na ang batayan ng pananampalataya. So, hindi lang self-love, kundi meron na tayong love your neighbor. Ayun na yun, pananampalataya. So, naway maintindihan natin, mga kapatid, na sa pagdating ni Kristo, talagang inaayos niya yung mga kaugalian ng mga pananampalataya noon na hindi naman siya maka-Diyos na pananaw, kundi parang personal lamang. So, good luck, God bless, naway maintindihan natin ng malalim pa ang kalooban ng Diyos sa panibagong testamento. Amen? In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit.